Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang VP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay VP Sara. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Luis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin yung for today's video sa politics tayo guys. Harry Roque, desperado na. Inaaway na ang buong gobyerno ni BBM. Yan guys. So narito guys, panoorin muna natin yung video na press con nitong si Harry Roque regarding sa mga issue. Alright? Nandito na guys. Pasok, Harry Roque. Publiko na sana po ay isinapubliko ng West, no, at pinagsabihan ng public prosecutors ay yung naging teacher pala ni Judge, itong si dating Senator Leila de Lima. No, na ako po, 20 years na ako nagtuturo ng batas, talaga naman po magkakaroon ng special na relasyon. Kumbaga, merong moral ascendancy ang mga guro sa kanilang mga estudyante, lalong-lalo na po sa law school. Ang akin lang, pinagbigay alambaho ito sa prosecution. Hindi naman po talaga siya batayan para mag-recuse, pero tingin ko may karapatan malaman ng prosecutors ang ganitong katotohanan. No? Ito ngayon na maging basehan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Remulla na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng presidenteng hindi na makikipagtulungan. Sa pahayag ni Remulla, kailangan ng masusing pag-aaral ang issue dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala, isang panibagong resolusyon ang inihain. So yun guys, napanood nyo, di ba? Yan ang mainit na balita na nagpa-press con pa itong si Harry Roque para palabasin na mali ang mga desisyon ng gobyerno ni BBM, Speaker Romualdez, mga congressman sa Kamara, at pati judge guys, kay Leila de Lima. Talaga namang pag talagang tinignan mo itong si Roque, parang siya na lang ang magaling. Lahat na lang mali ang mga napagdesisyonan ng gobyerno natin o pati mga judge, di ba? Gusto niya siya lang ang tama na nung panahon nila guys, namayagpag na sila sa loob ng 6 na taon at ngayon wala na sila sa poder, pilit pa rin nilang binabalik na kinukumbinsi ang sarili nila na sa tingin nila ay sila yung tama, mali lahat ng desisyon ng gobyerno. So una guys, ang topic natin ito kay Leila de Lima, di ba? Dahil dito sa judge na itong si Hener Hito na kinakalat ngayon ni Harry Roque na itong si judge daw ay paboritong estudyante ni Leila de Lima dyan sa may Sambeda College, di ba? So yun ang pinupunto niya ngayon, kaya daw napalaya itong si Leila de Lima dahil nga paborito nga ni Leila de Lima itong estudyante niya na to, di ba? So, kung titignan natin guys, parang ganun lang kadali, di ba? At kung pakikinggan mo ang gusto ni Harry Roque, parang wala nang katarungan, di ba? Wala nang karapatan nitong si Leila de Lima na lumaya sa loob ng halos 7 taon, guys, di ba? At hindi lang naman ang basihan yun, di ba? Ang basihan yun, yung mga witness, di ba? Lahat ng witness, iisa lang ang kanilang sinasabi na nag-recant sila o bumuligtad o binawi ang kanilang mga testimony. Diba? Ano sabi nila? Una, tinakot sila. Pangalawa, pinressure sila. Siyempre, ikaw ba naman kung papatayin yung pamilya mo o kung yung buhay mo mismo, papatayin ka, di ba? Talagang matatakot ka. So, ang sabi nila, kahit ayaw nilang pirman, yung mga pidabit daw, gawa na, pipirma na lang sila, parang gano'n lang. So sa 3 kaso guys, yung 2 na-dismiss na, at yung latest ngayon, di ba, yung huling kaso dahil nga
itong judge na itong si Henerhito, pumayag na mag-bail itong si Laila de Lima, kaya nakalayang pansamantala. So, ibig sabihin, mahina talaga based on evidence. Doon siya nagbase. At saka, paano pa isusulong yung kaso kung lahat ng mga witnesses mo bumawi na, di ba? Kasi yung 7 ngayon, guys, bumawi din. Yung panghuling na kasi yung 1 and 2, dismiss na yun eh. Yung huling kaso na to na nakapag-bail siya, yung 7 testigo doon, sumulat mismo sa RTC, Regional Trial Court, na pinwersa lang sila at binabawi na. So nakita nyo guys, hindi na umaayon ang panahon sa Duterte at kila Harry Roque. Diba? So dito makita natin, parang ayaw niya ng due process, diba? Parang gusto ni Harry Roque, basta pagka hindi pabor sa mga Duterte, mali yan. Hindi tama yan. Malamang may ginawa kayong kalokohan. Parang gano'n na namalabas kay Harry Roque, diba? Kung ganun pala, diba, bakit hindi siya magsampa na lang ng kaso, diba? Ireklamo na yung judge. Para at least lahat dinadaan sa due process, hindi yung verbalan lang ganyan, parang marites lang ang dating, diba? Kalat pa, pa-press con ka pa, kinakalat mo pa yung mga balitang hindi naman konfirmado. At kailangan niya muna ma-establish na totoo ba yan na yung judge na yun talagang paborito sa papaanong paraan, di ba? Anong panahon yan? So medyo mahaba-haba pa yan, guys. Dapat niyang imbestigahan. So, yun. So, ang pangalawa nating topic, guys, yung sa ICC. Dahil lumalakas ngayon ang panawagan sa ICC. Una, di ba, nag-file ng resolution ng Makabayan Block nung October lang yata yun, guys. Di ba? Yun, minority yun. So, ibig sabihin, talagang medyo kumukontra talaga sila Franz Castro, di ba? Arlen Rosas, Raul Manuel, kay Duterte. Ang nakakagulat nga, itong latest nga, di ba? Mga majority, mga congressman, particularly itong si Benny Abante, na congressman ng Maynila, at saka itong si Rod Gutierrez ng One Rider Party List. Nakasama ni Colonel Busita, guys, di ba? Kasi number 1 yan, party list. So, di ko alam ko, 2 seat yan o 3 yata pag pinakamalami. So, yun guys, di ba? Dahil dyan sa resolution na yan, nag-ingay din itong si Harry Roque na parang yung mga congressman daw may niluluto, di ba? May niluluto. At ang sinasabi niya, guys, mamaya yung video pakita ko, na nag-meeting na daw sila at baka next week ma-approve na ng Kongreso itong resolution na to, napayagan na ang ICC makapasok sa bansa. Kaya itong si Harry Roque, guys, nagpatawag ng press con, eto na naman, binatikos na naman ng gobyerno ni Marcos, di ba? Ayaw na naman niya kasi nga hindi pabor na naman kay Duterte. Kaya nag-iingay siya ngayon, desperado na, guys. Inaaway na yung mga kongreso. Una-una, wala bang karapatan yung mga congressman na to, di ba? Magpapile ng ganitong resolution, karapatan naman nila yun, mambabatas sila, di ba? Porket ba hindi pabor kay Duterte, dapat hindi ginagawa, di ba? So, alam naman natin itong si Duterte, inatake yung kongreso. Sino ba nang matutuwa sa kanya? Di ba? Sinabi niya pinakabulok ang kamera. Kaya siguro, nabibwisit na yung mga congressman, di ba? Kasi, hindi niya nire-respeto. Actually, di ba, may mga kasamaan siya dyan na nag-over the background na, lumayas na sa kanilang PDP laban na partido. Pumunta na kay Martin Romualdez at saka kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So lumalabas ngayon, parang talagang hindi makamove on itong si Harry Roque. Actually, hindi lang siya, guys. Pati mga DDS supporter, mga vloggers. Hindi na makamove on. So, kinukumbinsin nila yung sarili na, malakas pa rin si Duterte, di ba? Ganun na nasa isip nila. Lahat na lang kinokontra, di ba? Yung EDCA, di ba? Kumontra din sila dyan. Ayaw nila ng EDCA. Gusto nila pro-China sila. Kasi ganyan si Duterte, di ba? Ayaw niya sa EDCA. Gusto niya, BFF daw niya yung China. Oh. Yan ang nangyayari sa kanila, di ba? O, ganun din mga supported nila.
pinapalaw din si Duterte kung ano yung foreign policy niya. Gusto nila, ganun. So, ngayon, panahon na ni Marcos, gusto nila, ganun pa rin ang kanila foreign policy. Magkaiba nga, di ba? Magkaiba nga foreign policy. At magkaiba, ang Marcos at saka Duterte. Nagkaroon man ng unity, pero iba na yung panahon ngayon. Di ba? Hindi kasi pwedeng lahat na lang ng decision ni BBM nakabasa kay Marcos. Di ba? Ay, ni Marcos, ni Duterte, guys. Di ba? Kasi iba na siya, di ba? Tapos na sila. Dapat tanggapin na lang na tapos na ang Duterte. Marcos na ngayon. Hindi natin pinagtatanggol si Marcos, guys. Alam niyo naman, hindi naman natin niya sinuportahan ng halalan. Pero dahil presidente natin siya, siyempre, susuportahan na rin natin sa mga policy na tingin natin tama. Kagaya nga yun, sa West Philippines, di ba? Nakita natin ngayon, di ba? Yung latest lang, guys. Kasama ng air drill, di ba? Mga jet na. Kasama ang US sa Philippines, ang gandang tingnan, di ba? Ganun din sa grounds, kahit sa mga barko, di ba? May mga EDCA, balikatan. So, pabor tayo dyan kasi talagang US naman talagang allies natin, matagal pa, di ba? So, sa ganung foreign policy, siyempre, pabor tayo kay BBM. Kasi nga, tama naman yun, di ba? Ano nga namang kampihan natin mga China, unang-una, yun ang nananakop sa atin. Yan ang nambubuli sa atin. Bakit kaya kakampi doon, di ba? So, ayaw nila noon. Hindi, gigirahin tayo ng China. Gigirahin tayo. Mamamatay tayo lahat. Kasi yan ang paniniwala din ni Duterte, di ba? Ayaw kung mamatay ang mga Pilipino. O, sino ba may sabi may gera, di ba? Sinabi na nga rin yan ni DND Secretary Gibo. Sabi niya, hindi tayo makikipag-gera. Pinaglalaban lang natin ang ating teritoryo dahil karapatan natin yan. So, tama, di ba? Kaya doon tayo, di ba, guys? So, dito naman sa usapin ng ICC, tama, di ba? Kung a-approve ng Kongreso yan, na pumasok ang ICC, maganda yun sa international community. Di ba? Sasabihin ng international community na nire-respeto natin yung rule of law ng international law. Di ba? Kagaya sa atin, nire-respeto natin yung sa West Philippines, yung UNCLOS, di ba? United Nations Convention Law of the Sea. Yung arbitral ruling na pinanalunan natin sa Dahig. Di ba? Mga international yan. Di ba? So, para hindi tayo double standard kasi dahil hindi lang pabor kay Duterte yung ICC, ayaw nila yan. Ayaw nila. Eh, guys, sa West Philippines, di ba? Pabor sa atin. Gusto, di ba? Ganun. Di ba, guys? So, mali. Tapos na ang panahon nila hanggang ngayon, sila pa rin ang bumabati ko sa gobyerno sa mga desisyon na sa tingin nila hindi pabor kay Duterte talaga. Hindi talaga pabor kasi sunod-sunod, di ba? Di ba? Sunod-sunod yung paglaya ni Laila de Lima, yung pagpay ng resolusyon ng ICC, yung pagsampa ng kaso ni Franz Castro na death threat ni Duterte, lahat na. Kasi hindi naman forever yung kapangyarihan, nagbabago rin ang panahon. So ngayon iba na. Kaya yung gusto nila guys, hindi pwedeng lahat na lang ng gusto nila kukontrahin sa gobyerno ni Marcos. Paano naman si Marcos panahon niya na to, di ba? So dapat ang desisyon ni Marcos, desisyon niya. Huwag na niya intindihin ng Duterte, di ba? Yahan na. Panahon niya to kasi nga yung problema sa ICC, problema ni Duterte yun, hindi naman ni Marcos, wala namang kinalaman si BBM dyan. Di ba? Problema na yan. At dapat, di ba? Gaya na sinasabi natin, kahit yung mga DDS supporter, kumbinsin na lang si Duterte, harapin nyo na lang ang ICC. Diba? Harapin na lang yung ICC, kung kaya naman pagtanggol ang sarili, di maalin na sila, wala na sila maging problema. Hindi yung parang tumatakbo sila, tinatakasan nila, iniiwasan nila. Diba? Kasi nga, ang humingi ng tulong sa ICC, yung mga kababayan natin, biktima ng EJK. Kasi wala silang makuwang katarungan ng panahon ni Duterte, kaya ngayon lumapit sila doon sa ICC. Na ngayon, ang ICC tumutulong lang, di ba? Tapos sabi nila, huwag niyo papasukin yan, mga ICC na yan, nakikialam sa gobyerno. May batas tayo dito. Parang gano'n ang sinasabi nila. Di ba? Pirmado nga tayo dyan eh. Umalis lang kayo dahil nga, no panahon Duterte, iniimbestigan sila. So ngayon, binabati ko ngayon ni Roque, itong si Martin Romualdez, dahil may basbas daw yan. Siguro, sabihin natin, totoo naman kung may basbas yan. Ano naman ngayon, di dapat harapin na lang, di ba? Kaya may basbas yan ni Martin Romualdez,
may basbas yan ni BBM, harapin nila. Kung sa tingin nila, bakit sila natatakot kung wala naman nagawang kasalanan? 'Di ba? Irespeto na lang nila yung mga mambabatas natin at kung ano yung mga policy ni BBM. 'Di ba? So, wag nang baluktutin. Kasi tapos na sila eh. Binigyan na sila ng pagkakataon ng taong bayan. 6 years, dapat binigay na yung best nila. So, ano nangyari sa 6 years? After 6 years, guys, sabi nila, para sa pagbabago. Dalawa yan, guys. So, ano nangyari ngayon? Yan, nilahabol sila ng ICC. Dahil meron silang unfinished business na hindi pa rin klaro magpasama ngayon. Dahil marami pa rin biktima. Di ba? So, yan ang masasabi natin, guys. Kayo, guys, ano sa tingin nyo, guys? Tama ba ang ginagawa nila Roque? Nila Panelo? Mga DDS vloggers? Mismo si Duterte na nag-iingay ngayon. Talagang sila lumalabas na kontra sa gobyerno ni BBM. Di ba? Sila lumalabas. Lahat na lang kinokontra nila. Lahat na lang binabatikos nila. Dahil hindi pabor kay Duterte. So kayo guys, malaya po kayong mag-comment kung ano ang gusto nyo. Ang sinasabi ko lang dito, suriin nyo ang mga tao na to. Na nabigyan na sila ng pagkakataon, binigyan na lang natin sila ng 6 na taon ng panahon nila na mayagpag sila yung nasunod, makapangyarihan sila, walang nakakakontra, nayayari yung kumukontra, at ngayon gusto nila parang ganun pa rin. Iba na yung gobyerno, iba na si Marcos, iba na yung mga nakupong congressman, at naubusan na sila ng kakampi. Suriin niyo po guys, kung para sa bayan, ang pinag-uusapan, suportahan natin ng gobyerno na sa tingin natin tama ang ginagawa. Pag mali, siyempre, batikos tayo dyan. Di ba? Batikos sa issue lang, pero hindi mismo sa gobyerno o sa mga talagang dinideklarang mga policy na sa tingin naman natin okay naman, di ba? So, yun po guys, kayo po, malaya kayo. Kung anong comment nyo, wala pong magiging problema. Basta tayo, hindi tayo sa apelido, hindi tayo sa mga politiko, para sa bayan tayo guys. Alright? So hanggang dito lamang po. Mga nyo susunod po lang. Thank you very much.